Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng blue ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwilyohan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. A few moments later. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan no, sa pahayag ngayon ni Senator Erwin Tulfo na humihingi po siya ng paumanhin doon po sa kanyang mga marahas na mga pahayag noong isang araw no, patungkol nga po dito kay Senate President Alan Peter Cayetano at sa kasama na rin niya na nagkandak no, ng Blue Ribbon hearing nung nakaraan sila Senator Marcoleta, sila Senator Pia Cayetano mga kababayan, na i-quote natin yung kanyang sinabi dito no mga kababayan. Lubos akong humihingi ng paumanhin sa aking mga kasamahan sa aking mga naging marahas na pahayag ukol sa pagpapaaresto, pagkwelyo at pagbitbit kay Senator Alan Peter Cayetano at sa ilang individual palabas ng session hall. Hindi po ito ang dapat na asal ng isang opisyal, lalo na ng isang senador. Senator Erwin Tulfo, end of quote. Ayan po yung kanyang statement mga kababayan no. At yun nga yung kinagulat no na statement ni Senator Erwin Tulfo at sa mainstream media pa talaga mga kababayan, sa prime time no na program, at sinabi niya na walang patumpik-tumpik na kanya daw bibit-bitin, kwelyuhan at palalayasin no itong si Senate President Alan Peter Cayetano kung magsagawa ito muli ng kanilang hearing ng Blue Ribbon no, at siya daw yung legit no, siya nga daw yung may authority dahil siya yung chairman ng Blue Ribbon mga kababayan. At ngayon ay siguro nahimasmasan na po siya no, at nag-iba yung kanyang templada at humingi siya ng sorry mga kababayan. At hindi lang po dito no, kasi meron din po siya mga statement na masakit po no, patungkol naman doon sa mga empleyado ng Senado no, particularly po dito sa mga taga-USAA or Office of the Sergeant at Arms na sumunod lang dito kay SP Cayetano no, kasi sabi ni Senator Erwin na nasisindak daw kasi baka kakusuhan. Pero kung siya daw yon ay pagtatampalin niya yung mga taga-USAA mga kababayan, yung mga taga-Sergeant at Arms, pagtatampalin niya daw, at pati yung iba doon na nagtulong or tumulong no doon sa pag-set up ng venue, doon sa mga nag-cover ay kanya daw pong papilahin at pagsabihan niya, ano ba kayo, bobo o bingi. So yun po yung kanyang sinabi mga kababayan, at talaga para sa akin napaka-offensive no yung kanyang mga statement na iyon, knowing na empleyado rin sila ng Senado at ikaw ay binuto ng milyon-milyong mga Pilipino para mailuklok dyan, at yun yung gawin mo doon sa mga empleyado ng Senado. Medyo offensive talaga yun mga kababayan. At sumunod lang naman sila doon sa utos no ni Senate President Alan Peter Cayetano, at kasalanan ba nila na talagang sinunod nila yung incumbent no na liderato, at yun naman yung nakalagay sa batas talaga na 13 yung kailangan nila na para mapalitan nila yung Senate President mga kababayan. At being the Senate President, siya yung may control no sa lahat ng mga gagawin dyan sa Senado, kasi siya yung leader nga mga kababayan. At itong grupo nga nila Senator Erwin na sila yung nagsasabi na sila daw yung majority na ngayon, sila yung kinikilala ng Malacanang, sila yung kinikilala ng Civil Service Commission, sila yung kinikilala ng House of Representatives, pero yung nakalagay sa batas, yung sa Constitution, ay hindi po nila sinunod mga kababayan. At kung marami silang mga expert ko no na nagsabi na tama yung ginagawa nila Gatchalian, ay marami na rin pong mga abogado no na nagsalita patungkol dito na 13 talaga yung majority ng 24 senators, kasi kailangan isama pa rin yung dalawa, kahit na hindi po sila nakapasok sa Senado ay counted pa rin, kasi hindi pa naman sila na-expelled no, or hindi po sila nag-resign mga kababayan. Nanatiling mga senador pa rin si Senator Bato at si Senator Jinggoy Estrada. Yun yung hindi nila isinama, kasi doon sa ruling na pinagmamalaki nila, yung kay Abilino versus Cuenco, ay wala nga po yun mga kababayan, hindi na po siya applicable dito sa 1987 Constitution. At ngayon nga meron po siyang iba pang post no si Senator Erwin Tulfo, and I quote, sa aking mga kapwa senador, tama na ang mga pagkawatak-watak, or tama na ang pagkawatak-watak, trabaho na lang tayo.
Nitong mga nakaraang araw, nasaksihan natin ang matinding tensyon at emosyon sa loob ng Senado. Bilang pagkilala sa mataas na institusyon na aking kinabibilangan, lubos akong humihingi ng paumanhin sa aking mga kasamahan, sa aking mga naging marahas na pahayag ukol sa pagpapaaresto, pagkwelyo at pagbitbit kay Senator Cayetano at sa ilang individual palabas ng sesyon or plenary hall. Hindi po ito ang dapat na asal ng isang opisyal, lalo na ng isang senador. Ang mga salitang iyon, bagaman hindi nararapat sa harap ng publiko, ay dala ng bugso ng damdamin sa hangarin na huwag nang maantala pa ang trabaho para sa bayan. Gayunpaman, ito ay mali pa rin. Humihingi rin ako ng kapatawaran sa ating mga kababayan dahil sa mga nagdaang hidwaan. Natapos ang sesyon ng hindi umuusad ang mahalagang batas. Nang dahil sa bangayan, naging paralisado ang ating mandato. Ang mga Pilipino ang tunay na talo dito. Kaya nanawagan po ako sa aking mga kapwa senador, tapusin na ang pagkawatak-watak dahil sa labas ng Senado, ilan sa atin ay magbabarkada, magkumare o magkumpare naman. Kaya trabaho na lang tayo. Magbalangkas na ng mga batas, mag-imbestiga sa mga irregularidad ng walang kinatakutan at unahin ang kapakanan ng bawat Pilipino. Ang pagkakaisa ay hindi nangangahulugang pag-atras sa laban. Ito ay ang pagsama-sama ng ating lakas upang protektahan ang sambayanan. Sa panahong ito ng pagsubok, itabi natin ang personal na interes. Ipanalo natin ang Pilipino. Magkaisa tayo para sa maibalik ang integridad at tatag ng Senado. End of quote. So yun po yung kanyang statement mga kababayan, no? At nasabi niya lang daw po yun dahil sa bugso ng damdamin mga kababayan. At understandable naman talaga mga kababayan din na talagang magagalit siya at doon nga sa mga aligasyon laban sa kanya na di umano'y tumanggap nga po siya ng mga mali-maleta, no? Hindi lang isang beses kundi dalawang beses po daw siyang diniliberan nga ng mga maleta mga kababayan. At isa pang bagay na talagang siguro ay gigil na gigil siya talaga nung meron na di umanong human trafficking din mga kabayan, yung patungkol dun sa mga babae daw na pinapapunta dun sa hotel at pinipilian niya at kung sino yung mapili ay dinadala, pinapasok dun sa kanyang VIP room daw mga kabayan. Kaya sa aking palagay ay talagang manggagalaiti talaga siya nung narinig na yun mga kababayan. Although may karapatan naman siyang tumanggi, no, or deny kasi ano pa naman to, investigation pa lang naman mga kababayan or hearing pa lang naman to. Wala pa po tayo sa totoong laban, no, kasi sa korte naman talaga maglaban-laban, no, magpresenta ng mga ebidensya. Itong Senate Blue Ribbon Committee hearing ay ano lang po ito, in aid of legislation mga kababayan. Ang huling magkakaso pa rin dito ay korte mga kababayan, no. At itong nangyayari ngayon sa Senado ay sana ay magkaisa na sila, no. Hindi na po sila magkawatak-watak dahil nga po dito sa sinabi nga ni SP Cayetano dahil may mga prinotektahan, may mga ayaw mabanggit kaya nangyayari itong mga ganitong usapin at lalo na may parating na impeachment trial mga kababayan. At talagang para sa akin ay dapat yung presiding officer, no, ay abogado, no. Mas advantage yung abogado yung mag-presiding officer doon sa impeachment trial, no. Yung presiding officer ay siya yung Senate President mga kababayan. According dito sa ating Constitution, ang presiding officer ay ang Senate President at yun nga ay kailangan mas may maalam, no, or mas maalam yung mag-presiding officer doon kasi hindi lang po mga Pilipino yung manonood dito, no, pati mga ibang mga bansa ay pwedeng manood dito, no, mga kababayan. At kung magkamali yung magpe-preside ay baka pagtawanan tayo ng ibang bansa dito mga kababayan. Kaya mas advantage na dapat abogado kasi ever since naman sa aking naabutan, no, na impeachment trial dito kay Erap Estrada at kay Corona ay mga abogado yung mga Senate President na nag-preside noon, yung sila dating Senate President Nini Pimentel nung panahon ni Erap Estrada at yung kay Corona na time ay si Senate President Juan Ponce Enrile mga kababayan. At ngayon kung si Gatchalian yung kanilang ipagpilitan talaga do na mag-preside mga kababayan ay iwan ko lang kasi hindi naman siya abogado, no, businessman siya at baka lamunin lang siya, no, ng during trial sa pagdidebate dito ng mga magagaling na abogado ng depensa at itong mga taga-prosecution ng mga congressman mga kababayan. Kaya mas maigi na abogado yung mag-presiding officer at maganda yung paghawak, no, dito sa buong proceedings ng impeachment trial. At isa pa mga kababayan, kailangan natin ng independent talaga, no, itong Senado dahil itong
mga balita-balita nga nung nakaraang linggo na siniwalat ni Senator Aimee yung patungkol dito sa CONAS na kung saan ay may balak di umanong i-extend no yung kailang mga termino para walang eleksyon sa 2028 ay hindi naman po pwede yun mga kababayan no. Ako mismo ay tutol tayo dyan, kailangan may eleksyon sa 2028, yun naman po yung nakalagay sa batas natin, kailangan sundin no, huwag yung mga ambisyon or hindi yung mga ambisyon ng iilan na gustong manatili lang sa pwesto no hanggang 2031. So talagang for sure maraming magrarally dyan no mga kababayan, maraming mag-alsa, maraming magagalit patungkol dyan. At yun nga, meron na kasing president na nangyari noong 2023 yata yun mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali, yung patungkol doon sa People's Initiative na nilalakad ng Congress, na nagpapirma sila ng mga papel na sa mga tao no, nag-signature campaign sila doon. At hindi nga lang po nagtagumpay dahil si dating Pangulong Duterte yung isa sa mga tumutol talaga dyan no. At si Senator Aimee, in fairness, talagang siya rin po yung nag-oppose dyan or isa sa mga nag-oppose dyan. At kinausap man niya daw yung kanyang kapatid no, although pinaliwanag sa kanya na yung gagalawin lang daw ay yung sa economic provision. At ang sagot ni Senator Aimee ay kung galawin mo yan ay lahat pwedeng galawin no, or pwede na magalaw lahat. Pag ginalaw mo yung isa, lahat gagalawin mo na. Kaya buti na lang hinatuloy yun mga kababayan. At sabi nga ni PRRD ay wag lang ngayong panahon na ito, wag sa panahon ni Marcos no, na baguhin nila yung constitution kasi baka magaya sa kanyang tatay na umabot ng 20 years mga kababayan no, na hindi mapalitan. At may nangyayari na kasi, at syempre may phobia na rin yung mga tao na Marcos baka umabot pa naman ng additional 20 years. So hindi na pwede. Tama na yung 20 years ng Marcos noon. Wag nang ngayon sa panahon ba naman ngayon no, sa nangyari sa bansa, sa mga sandamakmak na mga ninakaw nila, tapos manatili pa ng 20 years ang isang Marcos. Hindi na, tama na. Hindi pa nga niya napanagot yung mga nangungurakot yung mga nagnakaw ng flood control So yung mga senador pa lang ngayon yung mga pinagkukulong. How about dito sa mga congressman, sa dami-dami nung pinangalanan pero wala pang congressman na nakulong. So wag na, hindi tama na galawin nila yung constitution sa panahon ngayon kasi may ambisyon talaga dyan na baka magaya sa unang Marcos na forever na sa pwesto mga kababayan. So ano po masasabi nyo dito mga kababayan no, sa paghingi ng sorry ni Senator Erwin Tulfo kay SP Cayetano at sa mga kasamahan niya no, maging dito kay Senator Pia Cayetano at kay Senator Marcoleta kasi kasama siya doon sa maghihiring no, kung sakali na papalayasin niya sa plenary hall mga kababayan. At dalangin natin na sana ay matapos na itong kaguluhan ng Senado no, para magawa na ng kanilang mga trabaho mga kababayan, lalo na nga po ay may parating na impeachment trial kay VP Sara mga kababayan. Ang pinaka-importante or mahalaga yung kanilang gagawing batas no, patungkol dito sa ekonomiya ng ating bansa na bagsak mga kababayan, itong pagmahal ng mga bilihin, talagang apektado tayo dito no sa conflict dito sa Middle East. At itong lahat na pagmahal ng mga presyo ng mga bilihin, dapat ito yung unahin din nilang tugunan kaysa itong pagtatakipan nila dito sa mga korupsyon sa ating bansa mga kababayan. So ano pa masasabi nyo dito, please comment down below. Maraming salamat, God bless po sa ating lahat.